Ang mapanganib na tunog ng alarma mula sa internasyonal na sistema ng pagbabayad ay pumutok ng walang pakundangan sa gitna ng katahimikan ng pinakamarangyang Michelin 3-star na restaurant sa Paris. Nakalimutan ng lahat ang malambot na tugtog ng violin nang marinig ang malakas na sigaw ng biyenang babae, ang pag-aalboroto ng kerida, at ang mapangaping titig ng Pranses na manager habang pinipiga niya ang numero ng pulisya sa kanyang telepono. Sa kabilang dako ng linya, doon sa Pilipinas, si Maria Santos ay dahan-dahang uminom ng isang higop ng tsaa. Ang kanyang mga makinis na daliri ay mahinahon na nag-scroll sa screen ng kanyang telepono. Nakalagay doon ang malamig na salita. Nakalock ang card dahil sa hinala ng pagnanakaw. Ngunit para makarating sa puntong iyon ng tagumpay, si Maria ay kailangang dumaan muna sa isang umaga ng pinakamalalim na pagtataksil na maidudulot ng buhay. Isang linggo ng umaga, at ang ritmo ng buhay sa loob ng maluho at magarang bahay ay medyo mas tahimik kaysa karaniwan. Si Maria Santos, ang babaeng CEO ng isang lumalaking startup na kumpanya ng teknolohiya, ay sanay na gumising ng maaga upang ayusin ang kanyang mga schedule. Nang buksan niya ang pamilyar na Hermes bag upang suriin ang kanyang mga dokumento, natigil ang kanyang kamay. Sa maliit na nakatagong compartment sa loob ng maputlang balat, doon kung saan palagi niyang inilalagay ang kanyang black credit card na walang limitasyong credit limit, ay wala na ito. Ngunit hindi siya nagpanik. At hindi rin siya nagmadaling humanap. Sa isipan ng isang taong sanay sa teknolohiya, tahimik na kinuha ni Maria ang kanyang telepono at binuksan ang security camera app ng kanilang tahanan. Mabilis niyang pinabilis ang naitalang video mula noong nakaraang gabi, at sa screen ay lumabas ang isang anino ng isang tao na palihim na pumasok sa kanyang opisina ng 2:00 ng madaling araw. Walang iba pa ito kundi si Aling Sita, ang kanyang biyenang babae. Sa pagmasid niya sa maruming ngiti at sa mabilis na galaw na nagsuot ng card sa bulsa ng damit ng matanda, lumabog ang mga mata ni Maria at isang tanong ang nagsimulang kumalaykay sa kaibuturan ng kanyang isipan. Ang kanyang biyenang babae, isang babaeng hindi lumabas ng bahay sa mahabang panahon, para saan niya kailangan ang isang card na may limitasyong bilyon-bilyon ang halaga. Lumakad si Maria patungo sa opisina ni Carlo, ang kanyang asawang nagtataglay ng magarang titulong sales director, ngunit ang katotohanan ay ang kumpanya ay nalulubog sa utang. Umalis na siya para maligo at nakalimutang patayin ang screen ng kanyang iPad sa mesa. Isang notification mula sa Messenger ay kumislap at tumibok ng direkta sa mata ni Maria, ang pangalan ng group chat, Pamilyang Europa 2025, Eurotrip na ito. Isang tibok ang nalaktawan ng puso ni Maria. Mabilis siyang nag-scroll sa mga mensahe. 15 miyembro ng pamilya ni Carlo ay masayang nagpadala ng mga pasasalamat kay Carlo para sa pag-sponsor ng isang maluho at magandang biyaheng pampamilya sa France sa simula ng taon. Ngunit ang bagay na tila sumasikip sa dibdib ni Maria ay hindi ang katotohanan na lumakad silang lahat nang hindi siya kasama. Ang tunay na dahilan ng kanyang kirot ay ang mga mensaheng puno ng lambing na nagmula sa isang account na may pangalang Serena, ang maliit na kerida, na nakuha na ni Maria ang balita ngunit lagi namang ipinagpapalit ni Carlo. Lola, sobrang excited ni Baby Pio na sumakay ng eroplano, Lola naman lagi niyang tinatawag. Tamis na tamis ang boses ni Charina, agad na sumagot si Aling Sita. Si apo ko naman talaga. Mahal na mahal ni Lola. Mamaya pupuntahan na natin sina Mami sa airport tapos lahat tayong lulupad na ito. Parang gumuho ang mundo sa paanan ni Maria. Apo, habang ang 3 taong gulang na anak niyang si Kuya Bo ay nakahiga sa kabilang silid na may mataas na lagnat, walang sino man na nagmamalasakit sa kanya. Dahan-dahang lumabas si Maria sa hallway. Mula sa loob ng kwarto, ang mapahid na ubo ng kanyang si Kuya Bo ay pumapalid ng sakit sa kanyang puso. Sa sandaling iyon, lumabas si Carlo, nagmamadaling itali ang kanyang kurbata. Ang kanyang mukha ay nagpapanggap ng pagod at presyur. Kailangan niyang pumunta sa isang biyahe sa trabaho ng ilang araw para ayusin ang mga utang ng kumpanya. Hija, napakahirap ngayon.
Masakit na ang ulo ko. Ikaw muna ang bahala sa bahay, sabi ni nanay. Pupunta siya sa simala kasama ang mga kaibigang babae niya para magpanalangin para sa atin. Nagsinungaling si Carlo nang walang kahit isang kunot sa mukha. Tumingin ng diretso si Maria sa mukha ng taong tinawag niyang asawa sa loob ng mga taon. Ang taong balak na niyang tulungan gamit ang mismong itim na card para mag-inject ng kapital at iligtas ang kanyang kumpanya na malapit ng malugi. Nangagat siya ng husto sa kanyang labi hanggang may konting dugo at nilunok niya ang mapait na luha pabalik sa kaibuturan ng kanyang dibdib. Mga kaibigan, may nakaranas na ba sa atin ng ganito? Ang ibigay ang lahat, ang ibigay ang puso't kaluluwa para sa pamilya ng asawa, tapos malaman na tayo ay parang taga-taglay lang ng utang at wala ng iba. Kung naramdaman nyo na ang sakit ng ganoong pagkakataon, mag-iwan ng komento para makiisa sa ating maliit na espasyo ng kapayapaan. Sama-sama tayong harapin ang mga sugat na ito. 3 minuto lang ang kailangan para ang kahinaan ng isang babae ay sumingaw at mapalitan ng likas na instinct ng isang ina na nagpoprotekta sa kanyang anak. Naintindihan ni Maria na ang pagiyak at paglalantad ng katotohanan sa sandaling iyon ay magpapahina lamang sa kanya at siya ang makukulang maging mapanghimagsik na manugang ang mapanjelosang asawa. Kaya naman ang sagot niya ay simple at malinaw. Sige, mag-ingat ka sa biyahe. Ihahatid ko na si nanay sa sasakyan na inorder ko para sa kanya. Ngumiti si Maria. Isang ngiting maputla, ngunit perpekto at walang kapintasan. Nang hapon na, personal na dinala ni Maria ang maleta ng kanyang biyenang babae patungo sa magarang SUV na inorder niya ng maaga. Si Aling Sita ay hayagang nagagalak, patuloy na nagbibigay ng mga payo kay Maria na alagaan ang asawa at ang anak niya sa bahay, habang tinatago ang kanyang tinding kasabikan tungkol sa napakaikling bakasyong iyon. Kumaway si Maria ng paalam. Nang lumiko na ang sasakyan sa kanto, nawala ang ngiti sa kanyang labi at ang kanyang mga mata ay naging matulis at malamig gaya ng talim ng kutsilyo. Kinuha niya ang kanyang telepono at binuksan ang banking app. Nandoon na ang function para i-lock ang card, ngunit hindi pa siya pumipisil nito. Hindi. Masyadong magaan ang pagsasara ng card ngayon. Papayagan niya silang lumipad patungong Europa. Papayagan silang umorder ng pinakamahahalagang pagkain, mapahintulutan silang maranasan ang pinakamataas na antas ng kasiyahan. At pagkatapos ay personal niya itong gugupuin sa ere. 8:00 ng gabi, sa loob ng kwarto na may iisang mahinang gintong ilaw, maingat na piniga ni Maria ang mainit na tuwalya at ibinabaw ito sa noo ng kanyang sikuyabo na puno ng init. Ang 3 taong gulang na batang ito ay nanghihina, paminsan-minsang tumatawag sa tulog, "Daddy, Lola." Ang mga salitang iyon ng isang batang hindi pa marunong magsalita ng maayos ay parang libu-libong karayom na tumusok sa puso ng isang ina. Si Maria ay may luha sa puso habang hawak ang maliit na kamay ng kanyang anak, dahan-dahang umaawit ng oyayi para makatulog ng mahimbing ang bata. Sa oras na iyon, ang telepono sa dressing table ay patuloy na kumikislap dahil sa mga notification ng Facebook Live. Sumilip si Maria at nakita sa screen ang makinang at magarang kapaligiran ng business class lounge sa NAIA. Si Aling Sita, nakasuot ng bagong mahal na burda, may puseras na jade sa kamay, masayang nagpo-point ng kamera sa sarili niya. Sa tabi niya ay isang bata na may 5 taon, mapupukaw, nakasuot ng branded na damit mula ulo hanggang paa. Hello mga kaibigan! Simula ng taon, ang pamilya ko ay lulupad patungong Europa para magbago ng hangin. Ito, ipinapakilala ko sa inyo ang gintong prinsesa, ang brilyanteng apo ng lola. Si Aling Sita ay maliksi ang bibig habang nag-aalok ng ubas sa batang bata. Sa hindi sinadya, lumipas ang kamera sa likod at nakuha ang isang sandaling si Zarina, ang kerida, ay nakasuporta ang ulo sa balikat ng kapatid ni Carlo na si Teresa, nakangiti ng may kapuotang bahid ng 4 na dayami. Isang perpektong larawan ng 3 henerasyong pamilya
masaya, sagana at marangya na itinayo sa panloloko at sa pera mismo ni Maria. Sa pagtanaw sa kanyang biyenang babae na inaalagaan ang anak ng Querida na nagkakakontraste sa kanyang sariling apo na nakahiga ng may lagnat sa bahay at walang sinuman na nagmamalasakit, isang malamig na hangin ang tumawid sa gulugod ni Maria. Bumaba ang kanyang paghinga. Lumingon siya at nakita ang sarili niya sa malaking salamin, ang mga maitim na mata sa ilalim ng mga eye bag mula sa mga gabi ng walang tulog sa mga proyekto, ang nangalusot na pisngi sa dami ng presyur ng negosyo. Sa loob ng nakaraang taon, mula nang pakasalan niya si Carlo, nabuhay siya gaya ng isang makina. Nang magsimula ang kanyang teknolohiyang startup na magtagumpay, hilig ni Carlo na humiwalay at magtayo ng sariling kumpanya para maging kapantay ng mga kaibigan niya. Walang kapital, walang kasanayan sa pamamahala, si Maria mismo ang nagtaas ng kanilang family home bilang collateral para sa utang. Nagtrabaho siya ng buong lakas para dalhin ang mga pabigat na dulot ng kapabayaan at kapabayaang ginawa ni Carlo. Naniniwala siya noon na kung magiging matyaga at masipag siya, maiintindihan ng asawa at maaayos ang pamilya. Ang black card na kinuha ni Aling Sita ay ang huling personal credit line na hiniling ni Maria gamit ang kanyang reputasyon bilang isang CEO. Binalak niyang gamitin ito sa susunod na linggo para i-inject ng kapital at iligtas ang kumpanya ni Carlo mula sa deklarasyon ng pagkabangkarote. Ngunit habang siya ay pinapawisan at lumalaban, pinag-aalagaan ng mahinang asawang iyon ang ibang pamilya. Ang biyenang babae na laging nakangusap sa kanya na isang babae lamang na marunong kumita ng pera, walang kakayahang manganak, ay kalmanteng nagamit ng pera ng kanyang pawis at dugo para alagaan ang Querida ng anak nito. Ting! Isa pang notification ang dumating. Sa pagkakataong ito mula sa personal account ni Teresa, ang kapatid ni Carlo na laging nagsusulong sa kanyang nanay para magnakaw ng pag-aari ng kuya. Nagpost si Teresa ng litrato ng 15 pasaporte na nakaayos sa hugis ng abaniko kasama ang isang status na puno ng lason. Simula ng taon, lulupad na kami ng buong pamilya para sa Europa. Ang tunay na matalinong babae ay ang nakakaalam kung paano magsilang ng lalaki para sa pamilya ng asawa, marunong sa pakikisalamuha. Maalalahanin sa biyenang babae, hindi ang uri ng babaeng umaasa sa kakaunting pera at nagtatago sa trabaho, tuyo, gaya ng lalaki at pabaya sa pamilya. Ang biyaheng ito ay dahil sa biyaya ng kuya at ng aming hinaharap na hipag, maligayang pagdating kay Zarina sa pamilya. Hindi pa doon natapos. Agad na sumagot sa komento ang Facebook account ni Aling Sita. Nagustuhan ko ang ganitong uri ng manugang, marunong makihalubilo at nagsilang ng magaling na apo. Hindi gaya ng mapanghimagsik na nasa bahay na kahit magbayad ka, ayaw mo ring isama sa biyahe, inasiwain ang magandang bakasyon namin. Nang mabasa ang huling salita, ang ugat sa kanyang sentido ay patuloy na kumikibo. Ang galit ay tumataas hanggang sa pakiramdam niya ay mababasag niya ang telepono sa kanyang kamay. Hindi lang sila nandaya sa kanya at nagnakaw ng pera niya, inilantad pa nila siya sa publiko, nilait at tinamak ang kanyang dignidad at pagmamahal bilang ina ng walang awa. Lahat ng tiniis niya, lahat ng sakripisyong ginawa niya para sa ngalan ng isang buo at malusog na pamilya ay naging isang katawa-tawang katatawanan sa mata ng mundo. Ngunit mabilis na pinalitan ng mabangis na galit ang isang kakaibang katahimikan na nakakatakot, walang iyak, walang sumuko. Huminga ng malalim si Maria at ang kanyang mga mata ay lumipas sa bawat linya ng komento, malumanay at malamig. Maingat niyang kinuha ang screenshot ng lahat ng post, iniligtas ang lahat ng livestream video ni Aling Sita sa isang secured folder. Katibayan, malinaw at hindi mapanggagalingan. Dahan-dahang tinakpan ni Maria ang kumot sa kanyang sikuyabo, yumuko at hinalikan ang maliit na noo ng anak niya at bumubulong, tulog na maayos. Anak, bukas, tayong dalawa na lang ang mag-uumpisang muli, hindi na natin kailangan ng mga ganyan. Inabutan niya ang kanyang laptop at binuksan ang email.
Ang huling alinlangan tungkol sa pagsagip ng kumpanya ni Carlo ay naalis na nang walang bakas. Sumulat si Maria ng isang urgent na email para sa kanyang personal na abogado at sa kanilang punong accountant. Ipunin ang lahat ng dokumento at katibayan na nagpapatunay na si Carlo de la Cruz ay nagnakaw ng pera ng kumpanya, i-freeze ang lahat ng account na may kaugnayan. Gusto kong ang kaso at ang petisyon ng diborsyo ay nasa aking mesa bago mag-Lunes ng umaga, walang pag-aalangan. Isinara ni Maria ang laptop at ang sulok ng kanyang labi ay bahagyang natambok sa isang malamig na ngiti. Ang direktang flight patungong Paris ay malapit ng lumipad, nagdadala ng 15 tao na nalubog sa mga pangarap ng kasaganaan. Ngunit wala silang kamalay-malay na si Maria mismo ang nagtanggal ng safety pin at ang flight na masayang sinasakay nila ay talagang isang roller coaster na pababa sa kailaliman. Habang higit sa 10,000 metro ang taas, ang business class cabin ng direktang flight mula NAIA patungong Paris ay maingay gaya ng isang palengke. Nagkakontraste ng husto ito sa dating katahimikan at elegansya ng VIP section. Ang 15 miyembro ng pamilya ni Aling Sita ay walang tigil sa pagsasalita at halakhak ng malakas, ginagawang sarili nilang entablado ang buong kabin. Ay naku, ang upuan, pindot lang ng pindot, kama na agad. Teresa, kunin mo ang litrato ko. Siguraduhing nakafocus yung wine glass ha. Malakas na sinabi ni Aling Sita, itinaas ang mamahaling champagne na hindi pa naman niya sanay na inumin, ngumingiti ng malawak at nagtatampok ng mga ngiping binalot ng porselana. Sa kabilang hilera, si Teresa, ang mapagmataas na kapatid ni Carlo, ay abala sa pagbitbit ng isang fake designer bag, nagliligid ng paikot habang nagre-rekordo ng video. Si Zarina naman, ang perpektong hinaharap na manugang, ay mahiyain na nakaupo sa tabi ng bintana, kumakain ng munting tinapay na may palaman, kumikilos gaya ng isang marangyang asawa. Paminsan-minsan, haplos-haplos niya ang kanyang anak na tumatakbo ng paligid-ligid at malambing na nagsasalita patungo sa iba, "Lola, masaya si Baby Pio." Sa biyaheng ito, si Kuya Carlo ay gumastos ng malaki para ito bilang pasasalamat sa nanay. Si hipag na si Maria sa bahay ay magpapahinga na lang, walang iisipin, nagkahiyawan at nagtangkilik ang buong pamilya ni Carlo. Sa isipan nila ngayon, ang napakaraming pera na ginagastos nila ay mula sa pawis at dugo ni Carlo at ito ay karapatang dapat na matamasa ng pamilya nila. Niwala silang pakialam sa hindi magandang hanga ng mga kapwa pasahero o sa mga kunot na kilay ng mga flight attendant. Lasing sila. Lasing sa panaginip ng mga taong naligaw ng landas sa loob ng palasyo ng ginto. Lunes ng umaga, sa ika-35 na palapag ng pinaka-prestihiyosong opisina sa lungsod, si Maria ay nakaupo ng nakataas ang binti sa makapangyarihang leather na upuan. Ang maaga pang sikat ng araw ay nagliliwanag sa kanyang kalmang mukha na walang kahit anong emosyon. Ang espresso sa mesa ay nag-aalabab pa rin ng usok, mapait ngunit nakapagbibigay lakas. Ang kanyang telepono ay patuloy na kumikislap. Hindi sa mga mensahe mula sa trabaho, kundi sa mga automatikong email mula sa internasyonal na credit card system. Matagumpay na transaksyon, $1,2,500,000 sa duty-free shopping sa Charles de Gaulle Airport. Matagumpay na transaksyon, $750,000 sa tindahan ng Hermes sa Paris. Matagumpay na transaksyon, serbisyo ng luxury limousine sa France. Ang mga numerong ito ay lumukso ng bilyon-bilyon ang halaga. Si Aling Sita ay walang pag-aalinlangang pinahid ang black card ni Maria para mabiling mura ang karanasang marangya para sa kerida ng anak at sa kanilang buong pangkat. Sa pagtanaw sa mga mensaheng iyon, si Maria ay hindi nagalit, hindi rin naawa sa sarili niya. Bahagyang natambok ang sulok ng kanyang labi sa isang malamig na ngiti. Sige, pahid ng pahid. Pahid na hanggang masakit na ang kamay. Iniisip niya, ang pagbibili ng karangalan gamit ang card ng ibang tao ay palaging may kasamang mataas na interes. Bumukas ang pinto ng opisina, pumasok sina Abogado Reyes at si Ate Cora,
ang punong accountant ng kumpanya na hawak ang makapal na folder ng mga dokumento. Agad na naging mabigat at matindi ang hangin sa silid. Ito ang saknong na maingat na inimbestigahan ni Maria sa loob ng 1 buwan at ngayon ay nakalantad na ang hubad na katotohanan. Ma'am, nalinaw na ang lahat ng record ng pera. Itinulak ni Ate Cora ang mga dokumento patungo kay Maria. Seryoso ang boses. Hindi talaga nalulugi ang kumpanya ni Sir Carlo, gaya ng sinasabi niya. Nagtayo siya ng 3 shell companies at gumawa ng mga peking kontrata para mailipat ang mahigit 15 milyong piso mula sa ating kumpanya patungo sa labas. Ang pera? Nagpatuloy si Abogado Reyes, puno ng habag ang tingin. Direktang nailipat sa account sa ilalim ng pangalan ni Rosario, Zarina Villanueva, ang kerida ng inyong asawa. Pati na rin ang high-end na kondo kung saan sila naninirahan. Ang maluho niyang sasakyan lahat ay binili gamit ang pera na ninakaw mula sa inyong kumpanya. Ang utang na sinabi ni Sir Carlo na tinatanggap niya ay isang bitag para mapilitan kayong mag-release ng mas maraming pera mula sa black card na ito. Isang malakas na tibok ang naramdaman ni Maria, isang malakas na sampal ng katotohanan sa kanyang mukha. Akala niya dati ay isang mahina lamang si Carlo, isang taong palaalo at mapagmataas, na nagkamali sa negosyo dahil sa kakulangan ng kakayahan, ngunit hindi. Siya ay isang linta na sumisipsip ng dugo, pinatuyo niya ang lakas ng babae, ninakaw ang pawis at luha nito para malatag ng pulang karpet para sa kerida. Ang 3 taong gulang na anak ni Maria ay kailangang lumaki ng walang mapagkakatiwalaang ama habang siya ay nilalait ng buong pamilya ng asawa. Ipinikit ni Maria ang kanyang mga mata, malalim na huminga. Nang ibuksan niya ang mga ito, wala nang kahit isang bakas ng init o pag-aalangan, mayroon lamang isang malawak at malamig na karagatan ng katahimikan. Gawin na natin ito. Nagsalita si Maria, ang kanyang boses ay malamig gaya ng yelo. Ipadala ang lahat ng ebidensyang ito sa Economic Investigation Bureau, kasuhan si Carlo ng estafa at pang-aabuso ng tiwala, i-freeze agad ang lahat ng kanyang shares at personal na account. At ang petisyon ng diborsyo, ma'am, tanong ni Abogado Reyes, i-file ng unilateral. Hilingin ang kumpletong pagalis ng kanyang karapatang mag-alaga ng anak at hilingin ang kabuuang kabayaran ng lahat ng pinsala. Kinuha ni Maria ang fountain pen at malupit na nilagdaan ang papel na nakaprint na. Ang lagda ay matulis at tuwid. Ganap na pumuputol sa matagal ng maitim na pagiral. Lumingon si Maria sa kanyang upuan, tumingin sa labas ng bintana na grado-swelo, nakita ang mabilis na daloy ng trapiko sa lungsod. Lahat ay handa na, kumpleto na ang legal, ang patibong ay perpektong nakalatag. Ngayon, sapat na para si Maria na tahimik na umupo, tamasahin ang kanyang kape at hintayin ang sirkong 15 tao ng pamilya ni Carlo na bumaba sa lungsod ng ilaw, pumasok sa pinakamaluho at pinakamahal na restaurant, at maranasan ang libreng pagbagsak. Ang roller coaster ng maling pag-akala ay nakarating na sa tuktok, at ngayon ay oras na nitong mababa. Isang maliwanag na gabi sa Paris nang magsimula ng magilaw ang Eiffel Tower, ang pamilyang 15 tao ng sambayanan ni Aling Sita ay nagparada ng papasok sa isang prestihiyosong Michelin 3-star restaurant na nakatago sa Avenue des Champs-Élysées. Puno ang espasyo ng halimuyak ng sariwang rosas at mainit na kandila. Ang mga makinang na kristal na chandelier ay naghahatid ng gintong liwanag sa mga dingding na may inukit na hari-hariang disenyo ng Pransya. Kahit ang maingay na kilos at ang paraan ng pagdamit na puno ng logo ng mga brand na nakasabit sa katawan nila nang walang taros ay nagdulot ng ilang kunot noong kilay ng mga marangyang panauhin. Nang itaas ni Teresa ang kamay ng may kumpiyansa na VIP, ang manager ng restaurant ay nagpanatili ng propesyonal na serbisyo. Sila ay inakay sa isang espesyal at marangyang private dining room. Parang mga natutulog na taong biglang nakahanap ng malaking kayamanan. Si Aling Sita ay marunong na magturo sa menu na puro Pranses, kahit ni isang salita ay hindi niya naintindihan, hiniling na ang pinakamahal na pagkain. Puting truffle na kinadkad ng manipis sa bawat ulam, wagyu beef na malambot at natutunaw sa bibig,
seafood na may gintong dahon, at 3 bote ng matandang pulang alak ng Bordeaux na pag-aari ng 10 taon. Nagsaya sila ng walang pigil. Ang mahal na alak ay mabilis na nagpula sa mga pisngi ng mga taong masakim. Si Tsarina, ang magandang kerida, ay dahan-dahang itinataas ang baso ng kristal, elegante na tumayo at nagbuhos ng mas marami pang alak para kay Aling Sita. Ang boses niya ay matamis at malambing. Para sa inyo ito, nanay. 3 henerasyong pala ng aming pamilya, kaya lang nagawa naming maging bahagi ng inyong pamilya at mahalin ni Kuya Carlo. Sana ay kumain at uminom kayo nang wala sa oras at mag-spa at mamili sa kalooban ng puso ninyo. Ang card na ito ay espesyal na ipinagutos ni Kuya Carlo na pahiwatig ng kanyang pasasalamat sa inyo. Sumingkit ang mga mata ni Aling Sita sa kasiyahan. Ang mga kulubot niya ay nagtipon-tipon sa pagtatawa ng tagumpay. Tinapik niya ang kamay ni Tsarina at malakas na nagsalita para marinig ng lahat. Siya lang ang tanggap ko bilang manugang, si Baby Pio lang ang tanggap ko bilang apo. Ang iyong kaibigan na si Maria sa bahay, babae pa naman ngunit lagi ang mukha ay nakakunot at naliligaw sa trabaho gaya ng lalaki. Mabuti na lang at tanga siya. Nagtatrabaho lang para mabayaran ang utang ni Carlo para maging malaya tayong mag-enjoy dito. Halina, lahat, mag-cheer tayo para sa kasaysayang biyahe ng ating pamilya. Tumunog ang mga basong nagtatampisaw sa isa't isa. Sa loob ng kanilang mga isipan, si Maria ay isang makina lamang na nagpiprint ng pera, isang hangal na naghihintay sa asawa sa bahay habang ang kanyang pera ay sinusunog para magliwanag ang gabi ng mga magnanakaw. Lahat ng kasiyahan ay may katapusan. 2 oras na pagtikim ng pakiramdam na maging ultra-wealthy ay mabilis na lumipas. Ang Pranses na manager na may maayos na kilos ay pumasok, hawak ang isang makinang na pilak na tray na may nakukulong na bill. Yumukod siya ng may ngiti. Mahal na mga panauhin, ang kabuang bill ng magandang hapunan ng inyong pamilya ay 2 milyong piso. 2 milyong piso para sa isang hapunan. Ang halagang ito ay maaaring ikaroon ng isang pamilyang gitnang uri, ngunit para sa 15 tao mula sa pamilya ni Carlo ngayon, para lamang ito na isang simoy ng hangin. Lahat ay kalmanteng nagpupunit ng ngipin at nagsasalita ng maingay. Si Aling Sita, sa kilos ng isang makapangyarihang matriarka, ay dahan-dahang nagmaramot sa bulsa ng kanyang damit. Kumpiyansang inilabas niya ang madilim na metal na card, ang black card na may pangalan ni Maria Santos, at ipinantong ito sa 2 daliri niya, saka malakas na itinulak patungo sa manager. Magalang na tinanggap ng manager ang card gamit ang 2 kamay, inilagay ito sa internasyonal na POS machine. Lahat ng mga mata sa silid ay nakatuon sa kumikislap na signal light ng makina. Kasabay nito, sa Pilipinas, habang nagtatampisaw ang orasan ng hating gabi na oras, si Maria ay nakaupo ng nakadantay ang paa sa sofa sa kanyang tahimik na opisina. Ang screen ng telepono sa mesa ay biglang lumiwanag, nanginginig ng isang huni ng security alert. Isang urgent notification mula sa internasyonal na bangko ang lumabas. Kailangan ng pagpapatunay para sa transaksyong R2,000 sa restaurant na Lambroisi sa Paris. Mangyaring kumpirmahin upang magpatuloy. Ang liwanag mula sa screen ay kumislap sa maganda, ngunit malamig na mukha ni Maria. Ang kanyang mga mata ay hindi nanginig, walang kahit isang bakas ng lungkot, ni wala ring pagkagulat. Dahan-dahan ang sulok ng kanyang labi ay nagtambok sa isang matalim na ngiti. Ngiti ng isang mangangaso nang ang inaalagaan ay nalubog na nang malalim sa bitag. Iniabot niya ang kanyang matulis na daliri, may kulay na mahal na pula ng pulbos na kuko, at hinawakan ang screen, ngunit hindi ang boton ng pagtanggi sa transaksyon. Pinindot niya ang settings ng card, pinili ang dahilan na pinaghihinalaang ninakaw ng internasyonal na kriminal. At pagkatapos, nang may katahimikang tunay na malupit, matibay na pinindot niya ang maitim na pula na button sa screen. I-lock ang card emergency. Isang tuyo at matunog na beep ang lumabas mula sa telepono.
Nagbibigay ito ng signal na naisagawa na ang utos sa mahigit 10,000 kilometro ang layo. Ang masayang buhay ng pamilya ng asawa ay opisyal ng pinutol. Sa loob ng maluho at mamahaling private dining room na puno ng halimuyak ng pulang alak at rosas, parang huminto ang oras nang ang POS machine sa kamay ng Pranses na manager ay naglabas ng 3 mataas at matulis na tunog. Beep, 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 beep. Hindi berde ang kulay ng pagtanggap kundi isang pulang ilaw na kumikislap na may error. Bahagyang kumubot ang kilay ng manager. Ang propesyonal na ngiti sa kanyang labi ay bahagyang natimpi. Tumingin siya sa salitang lumabas sa screen ng POS machine, saka ngumuso patungo kay Aling Sita nang may ganap na ibang tingin, wala ng galang, hinaluan ng pagsisiyasat at pag-iingat. Mahal na ginang. Nagsalita ang manager ng maayos sa Ingles. Agad na nagmaliksi ang kapatid ni Carlo na si Teresa para isaling wika. Ang sistema ng bangko ay tumangging isagawa ang transaksyong ito. Higit pa rito, ang card ng inyong grupo ay na-lock na ng pang-emergency dahil sa paghinalaang ito ay isang ninakaw na card. Ang dalawang salitang ninakaw ay nahulog mula sa bibig ni Teresa na pati ang matalik na tahimik sa silid ay napabago. Ang tawa at ingay ng 15 tao ay biglang natahimik. Ang mamahaling karne sa plato ay bigla nang naging walang lasa. Ang mapagmataas na ngiti sa mukha ni Aling Sita ay nanigas gaya ng konkretong ibinuhos. Ayon sa inyo, paano kaya ang pakiramdam ng biyenang babae at ng Kerida sa sandaling iyon? Mula sa pinakamataas na antas ng kayabangan, biglang tinatawag na magnanakaw sa pinaka-eleganteng restaurant sa Paris. Tiyak na lubos na kahihiyan, di ba? Tandaan na isubscribe sa ating channel at mag-iwan ng komento sa ibaba para hindi mapalampas ang mga susunod na tagpong puno ng hustisya. Ano yung ninakaw? Ninakaw ano? Si Aling Sita ay sumabog sa galit, malakas na dinampot ang mesa, nagpapalabas ng tunog na nagpapangginain sa mga basong kristal. Inagaw niya ang card mula sa manager at sumigaw sa mukha ni Teresa. Sabihin mo sa kanya na iswipe muli agad. Ano bang klasing makina ito? Ang card na ito ay sa anak ko. Walang limitasyong credit. Mabibili ang buong restaurant na ito. Paano magmamalupit? Nagmamakaawa si Teresa sa manager na iswipe muli ng isa pang beses at isa pa, ngunit walang saysay. Ang pulang ilaw ay nagpatuloy na kumislap ng walang pakialam. Sa puntong iyon, naubusan na ng pasensya ang restaurant. Humakbang pabalik ang manager at inudyukan ang 2 malaking security guard na nakasuot ng itim na suit para tumayo sa harap ng pinto ng private room. Naging matigas ang kanyang boses. Mahal na mga panauhin, ang halagang 2 milyong piso ay hindi pa nababayaran at mayroon kaming ebidensyang ang inyong ginagamit ay isang card na iniulat na ninakaw. Kung wala kayong ibang paraan ng pagbabayad ngayon, kailangan ko na kayong ipatawag sa mga autoridad, ang pulis ng Pransya. Sa salitang pulis, lahat ng miyembro ng pamilya ni Carlo ay kumupas ng puti ang mukha. Ang mga kamag-anak na sayasayang nakipagtagay kanina ay bigla nang nagbabasag ng tinapay at nag-uusap-usap ng mababa. Anong ibig sabihin nito, Aling Sita? Sinabi mo si Kuya Carlo ang mag-aabot ng lahat. Bakit ngayon nagiging ninakaw na card ito? Ayoko nang mapabilanggo sa Pransya. Sa gitna ng matinding kaguluhan, si Aling Sita, parang isang nalulunod na tao na nakita ang isang kahoy, ay mabilis na lumingon kay Jarina. Jarina, saan si Jarina? Ikaw, ilabas mo ang card mo para mabayaran mo na ito. Tiyak error lang ng sistema yung kay Carlo. Bayaran mo muna. Pagdating sa Pilipinas ay pababayarin ko si Carlo ng doble. Ngunit, nang magkagulo, lumalabas ang tunay na mukha ng tao, si Jarina. Ang hinaharap na manugang na 1 minuto lamang ang nakakaraan ay nagbubuhos ng pulot sa tainga ni Aling Sita at umaakyat sa kanya hanggang sa langit, ay ngayon ay mabilis na nagbago ang kulay gaya ng isang bilog na tinapay na nababaligtad. Biglang bitaw niya ang kamay ni Aling Sita, mahigpit na yumakap sa kanyang mga bag na talagang biniling halagang ninakaw mula sa pera ni Maria at hinila ang anak niya papalayo. Nanay, ano pong sinasabi ninyo?
Wala akong pera. Manipis at malamig ang tinig ni Zarina. Maliit ang credit limit ng aking card. Hindi ko kaya ang halagang iyan. Tapos ikaw ang nagimbita sa buong pamilya. Ako ay bisita lamang. Bakit ikaw magtitiklop sa utang? Nawalan ng malay si Aling Sita, tumingin sa Kerida na palagi niyang inaaruga. Hindi niya makita ang posibilidad na ang bata-batang babaeng iyon, nang dumating ang kaguluhan, ay ganoon kadaling kumawas sa pananagutan, nang walang awa at mabilis. Hayaan niyang hulihin ng pulis si Aling Sita bago ibigay ang kahit isang sentimo. Halo, ito ba ang pulis ng Paris? Ang tinig mula sa walkie-talkie ng manager ay nagpasabog sa silid gaya ng pugad ng mga pukyutan. Si Teresa ay sumigaw at mahigpit na kumapit sa kamay ng nanay niya. Ang mga kamag-anak ay nagsimula ng pagawayan si Aling Sita sa pagdadala sa kanila sa bitag na ito sa ibang bansa. Nanginginig ang buong katawan ni Aling Sita. Ang pride ng isang peking matriarka ay gumuho sa mga piraso at nahulog ng paisa-isa sa sahig na may makapal na karpet. Wala na siyang pagpipilian, nakaamba-amba na siya sa pagod at pagkabigo nang kunin ang pinakabagong telepono mula sa kanyang bag. Ang mga kamay ay nanginginig habang pinipiga ang numero ng anak niya sa Pilipinas. 3 singsing at may sumagot. Bago pa makapagsalita ang kabilang panig, si Aling Sita ay sumigaw nang may luha na bumubuhos at nagtatapos sa kanyang mukap na mahal na makeup. Carlo, sagipin mo kami. Sagipin ang buong pamilya. Nalock na ang card. Pinalibutan na kami ng pulis dito. Sinasabi nila ninakaw na card, halos 2 milyong piso. Anak, magpadala ka na ng pera para mailigtas kami. Ang sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong VIP room. Ngunit hindi alam ni Aling Sita na sa kabilang dako ng linya, ang anak na kinalulugdan niya ay nakatayo rin sa harap ng isang napakalalim na bangin, madilim at nakakatakot, hindi na mas mababa kaysa sa bilangguan sa Pransya, sa Pilipinas. Sa sandaling iyon, 2:00 na ng madaling araw, si Carlo ay nagpupumilit na makatulog sa isang maluho ngunit pansamantalang kwarto ng hotel, doon sa lugar kung saan nagsinungaling siya kay Maria na nagtatrabaho siya upang malutas ang mga utang, ngunit sa katotohanan ay nagtatago sa mga naghahanap sa kanya na nagpapalabas ng pabrika para mabayaran ang mga utang. Sa gitna ng katahimikan, ang mga tawag ng telepono ay biglang dumagsa ng sunod-sunod, matalas gaya ng pumutol sa gabi. Sa pagkita ng pangalan ng nanay sa screen, si Carlo ay nayamot ngunit sinagot. Bago pa siya makabukas ng bibig para magsimulang reklamo, ang isang masagsag na kaingay ay tumalab ng direkta sa kanyang tainga. Ang sigaw ni Teresa, ang mura ng mga kamag-anak, ang boses ng mga dayuhan at higit sa lahat, ang nakakapinaghihinalaang iyak ng kanyang nanay. Carlo, sagipin mo kami. Nalock na ang card. Nakapalibot na sa amin ang pulis ng Pransya. Sinasabi nila ninakaw ang card, halos 2 milyong piso. Anak, magpadala ka ng pera para mailigtas kami. Carlo, biglang tumayo si Carlo gaya ng nakuryente. Ang pagkaantok ay nawala agad, pinalitan ng isang malamig na hangin na tumawid sa kanyang gulugod. Halos 2 milyong piso para sa isang hapunan at nalock ang card dahil sa paghinalaang ninakaw. Nanay, calm down. Anong card ang nalock? Hindi ko ba ibinigay kay Zarina yung pangalawang card namin para sa emergency? Nagsalita si Carlo nang nanginginig ang boses. Mula sa kabilang dako ng linya, si Aling Sita ay umiyak nang may galit. Si Zarina na iyan ay nagpalit na ng mukha. Sinabi niya walang pera siya, iniwanan na niya ako doon sa sulok na iniiyak ang sarili. Ginagamit ko ang black card na iyon na iniwan mo sa bahay. Ang walang limitasyong itim na card. Itim na card? Itim na card? Wala akong itim na card. Nagsimulang bumulong si Carlo at tila may pumapalto sa kanya ng isang malaking martilyo sa ulo. Napalawit ang kanyang mga mata. Ang madilim na metal na card iyon ay kay Maria, ang black card na may tanda ng pagkakakilanlan na tanging mga CEO na may mataas na katayuan gaya ni Maria ang binibigyan. Itinambak ni Carlo ang telepono sa kama, nagmamadaling patakbo sa kanyang laptop. Naglogin siya sa banking app, balak na ilipat ang pera
na ninakaw niya mula sa kumpanya ni Maria at itago sa mga lihim na account para iligtas ang kanyang nanay. Ngunit nang na-enter na ang password, isang pulang linya ang lumabas sa gitna ng screen at pinibig ang anumang pag-asa. Ang account ay na-freeze ayon sa kahilingan ng opisina ng investigasyon. Si Carlo ay humingal, ang pawis ay bumuhos gaya ng naliligo. Nanginginig ang kanyang kamay nang i-click ang email inbox. Libu-libong urgent na mensahe ang dumating. Email mula sa audit team ng kumpanya ng nanay na humihiling ng paliwanag sa 15 milyong pisong nawala. Email mula sa bangko na nagpapahayag ng pag-freeze ng lahat ng kanyang assets at shares. At ang pinakamasakit, isang attached file mula sa opisina ng Abogado Reyes na may pamagat na kaso ng estafa at pag-abuso ng tiwala kasama ang unilateral na petisyon ng diborsyo mula kay Maria Santos. Ang malamig na ilaw ng screen ng laptop ay kumislap sa mukha ni Carlo na wala ng kahit isang patak ng dugo. Ang marangyang langit ng kayabangan na pinagsikapan niyang itayo gamit ang pera ng asawa ay opisyal nang gumuho na bali sa mga piraso nang walang kahit isang natirang fragment. Alam na ni Maria ang lahat. Hindi lang alam niya, kumilos rin siya para putulin ang bawat pamilya ng pera niya sa iisang gabi. Mula sa telepono sa kama, ang boses ni Aling Sita ay patuloy na umaalingaw-ngaw. Carlo, bakit tahimik ka? Hinahawakan na ng pulis ang handcuffs nila. Anak na walang utang na loob, pababayaan mo ba ang nanay mo na mamatay sa bilangguan sa ibang bansa? Si Carlo ay dahan-dahan na pumitas ng telepono at inilapit sa tainga. Ang boses niya ay parang tuyo at mapait na isang taong lumakad sa ilang. Nanay, ang itim na card na iyon, saan mo kinuha? Pumasok ako sa opisina ng may bahay mo para kinuha. Akala ko pati ang pera niya ay pera mo. Asawa niya, responsibilidad niya ang pamilya mo. Ang manok na iyon na kasama mo ay nagulat sa pulis na ninakaw ang card. Anak mo, sa pagdinig niyon, si Carlo ay biglang tumawa isang mapait, nakakaawa, at halos baliw na tawa. Nakilala niya ang pinakamasakit na katotohanan ng kanyang buhay. Ang itim na card na iyon ay orihinal na pangligtas na pag-inject ng kapital para sa kanyang kumpanya. Inihanda na ni Maria ang lahat para dalhin ang mga pinsalang ginawa niya. Ngunit ang kasakiman ng kanyang nanay at ang kahangalan ng buong pamilya ay personal nilang niwasak ang pangligtas na iyon. Hindi nagnanakaw ang kanyang nanay sa card nang manugang ninakaw niya ang buhay ng sariling anak. At si Maria, ang asawang lagi nilang nilalait, ay tahimik na hawak ang kanyang mga braso habang tinitingnan silang magdala ng pangligtas na iyon at itapon sa apoy. Wala na akong pera, nanay. Halos hindi na marinig ang boses ni Carlo sa telepono, ang luha ng Duarte ay nagsimulang bumagsak. I-freeze na niya ang lahat. Malapit nang magsara ang kumpanya, malapit na akong ikulong. Mag-aayos ka na lang ng sarili mo. Pagkatapos noon, binitawan ni Carlo ang telepono, hayaan itong mahulog ng tumatampo sa sahig na may karpet. Ang maingay na sigaw mula sa Paris ay umaalingaw-ngaw mula sa loudspeak na unti-unting lumayo, nalunod sa nakakamatay na katahimikan ng kwarto ng hotel. Dahan-dahang nalalaglag si Carlo mula sa gilid ng kama hanggang sa sahig, yumakap sa kanyang sariling ulo, inilapat ang mukha sa kanyang mga tuhod. Ang lubos na kawalang kakayahan ay pumalibot sa kanya. Ang isang buong buhay na nagpanggap na manager, nandaya sa asawa, ginamit ang pera ng asawa para alagaan ang kerida, pinahintulutan ang ugaling makulit ng pamilya ng nanay ngayon. Ang kerida ay walang habag na pinaiwanan ang kanyang nanay. Ang pamilya ng dugo ay nabubuhay sa isang banyagang bansa na nahaharap sa pagkabilanggo at siya mismo ay walang-wala, naghihintay sa pag-usig sa korte ng may napakalaking utang. Ang presyo ng kayabangan at kasakiman ay napakamahal at nakakalungkot na wala ka ng karapatang sumigaw pa. Ang maaga pang madaling araw sa lungsod, ang malamig na hangin ay lumilipas sa mga puno ng akasya sa malandas na daan, ngunit ang pawis sa noo ni Carlo ay dumaloy pa rin gaya ng naliligo.
Lumabas siya sa sasakyan bago pa man matitigil ito ng husto. Ang mga paa ay nagtatakbo ng buong lakas patungo sa pamilyar na rehas ng magandang bahay. Ang nanginginig na mga kamay ay mahirap makapindot sa tamang password para mabuksan ang pintuan. Sa isipan ni Carlo, ngayon ay umalingaw-ngaw lamang ang nakakaawa at nakakamatay na sigaw ng kanyang nanay mula sa kalahating mundo ang layo at ang imahe ng pulang utos ng pag-freeze ng kanyang mga assets sa screen ng computer. Kailangan niyang hanapin si Maria anumang paraan. Kailangan niyang makiusap kay Maria na buksan ulit ang itim na card, bawiin ang kaso. Kung hindi, ang kanyang buhay, ang kanyang karangalan, at ang buong pamilya na iyon ay mililubog sa ilalim ng isang walang hanggang bangin. Bumukas ang mabigat na kahoy na pintuan. Sa kaibahan ng labis na pagkagulo ni Carlo, ang sala ay tahimik at kapakipapakinabang, nakakatakot na tahimik. Ang maputlang gintong liwanag ng chandelier ay kumislap sa magandang set ng sofa kung saan si Maria ay nakaupo ng tahimik gaya ng isang maingat na inukit na eskultura. Nagbago na siya ng puting eleganteng office suit, ang buhok ay maayos, ang mukha ay may mahinhin, ngunit nakapagbibigay ng ganap na kapangyarihan at kahigpitan. Sa tabi ng kanyang mga paa ay isang malaking maleta at ang maliit na anak na tulog ng mahimbing sa isang portable na duyan. Isang tibok ang naramdaman ng puso ni Carlo nang makita ang hindi magalaw na mga mata ng kanyang asawa. Walang sigaw, walang iyak, walang isang tanong man lang na itinataas. Ang katahimikan ni Maria ngayon ay mas matalas kaysa sa 10,000 sundang. Nagmadali si Carlo. Ang mga paa na dati ay mapagmataas sa mga makintab na tela na sapatos ay ngayon ay yumukon, lumuhod ng buo sa harap ni Maria. Iniabot niya ang 2 kamay para hawakan ang laylayan ng damit niya, ngunit si Maria ay bahagyang lumayo. Ang kanyang mga mata ay bumaba ng may pinakamataas na paghamak. Maria, pakiusap. Alam ko nang nagkamali ako. Libo-libo, 10,000 beses na mali ako. Ngunit buksan mo ang card para mailigtas si nanay. Ang mga pulis sa Pransya ay gustong ikulong ang buong pamilya. Matanda na si nanay, hindi na niya kaya. At ang kumpanya, bawiin mo ang kaso. Pinipilay mo ako sa ganito. Asawa at asawa tayo, kahit isang araw lamang. Kung hindi mo ako igagalang, igalang mo ang ating anak. Umiyak ng malakas si Carlo. Ang luha at suka ay nagsahalo sa kanyang kuputlang mukha, ganap na tinanggal ang balat ng maringal na manager na dating kaniyang sinuotan. Dahan-dahang inilapag ni Maria ang basong tsaa na may bahid ng chamomile sa mesa ng salamin. Ang tunog ay mahinahon ngunit umaalingaw-ngaw sa tahimik na lugar. Bahagyang natambok ang sulok ng kanyang labi, isang mapait at malamig na halos ngiti. Nang walang isang salita, kinuha ni Maria ang makapal na folder mula sa mesa, itinaas ang kamay at itinapon ng direkta sa mukha ni Carlo. Ang mga puting papel ay lumutang ng palapalaglag. Nabasag sa buong sahig. Hindi lamang iyon ang petisyon ng diborsyo. Na may lagdanan niya naroroon din ang mga pahina ng record ng transfer, ang mga pekeng kontrata na ginamit ni Carlo para ilabas ang pera mula sa kumpanya ng nanay at maging ang mga larawang lihim na kinuha ng eksena ni Carlo at ni Zarina na yakapan sa mahal na kondo. Si Carlo ay naguli sa mga larawan, nanginginig ang mga kamay, ang mga labi ay gumagalaw, ngunit walang malinaw na lumalabas na salita. Ang hubad na katotohanan ay nakalantad na nang walang awa sa liwanag. Asawa at asawa tayo, kahit isang araw. Ang ating anak. Nagsalita si Maria. Ang tinig ay pantay-pantay, hindi mataas o mababa, ngunit bawat salita ay may bigat ng 10,000 kilo na pinagsamang lumapag sa kaunting pride na natitirang kay Carlo. Sinasabi mo ang mga salitang iyon nang hindi ka naririnig ng kahiyahiya sa sarili mo. Nakaraang taon, itinangkilik ko ang titulo ng aming bahay para mabigyan ka ng puhunan. Nagtatrabaho ako ng araw at gabi, gising sa mahabang gabi, sa opisina hanggang manghina ang katawan ko. Ano ang kabayaran? Ginawa mong pagkain ang aking pawis at luha para sa ibang babae, iniwanan ang sariling anak natin na may lagnat.
sumama sa kasakiman ng iyong nanay para taas noong ipagdiwang ang anak ng isang mapagsamantala. Anong karapatang mayroon ka para lumuhod dito at makiusap sa akin? Yumuko si Maria ng bahagya patungo sa harap. Ang maitim na mga mata ay tumiim ng malalim sa kahayupan ni Carlo, bawat salita ay pinigas. Alam mo ba kung para saan ang itim na card na lihim na ninakaw ng iyong nanay? Iyon ang huling personal na credit line na hinulog ko gamit ang aking reputasyon na binalak kong gamitin bukas para mag-inject ng kapital sa iyong nabubulok na kumpanya para mailigtas ka mula sa pagkabilanggo. Ngunit ang walang kakontentahang kasakiman ng iyong nanay ay sarili na niyang niwasak ang tanging pangligtas ng iyong buhay. Personal na niyang kinuha ito para ibigay sa kasiyahan ng iyong kerida. Nakakatawa, di ba? Ginamit ng mga tao ang pera ko para bilhin ang sariling pangalan, ngayon gamitin na lang nila ang pangalang iyon para bayaran ang utang. Malawak na bumukas ang mga mata ni Carlo, ang katawan niya ay lumiit sa takot. Kaya pala alam na ni Maria ang lahat ng matagal na, at ang card na iyon ay para sana sa kanya. Parang may naghihigpit sa puso niya, ang naabuhabong pagsisisi ay bumaba sa kanyang lalamunan ng mapait. Nagmadali siyang tumayo, sinubukang makuha ang kaunting pag-asa. Niloko lang ako ni Zarina, hinimod niya ako, siya ang nagdala sa akin sa sitwasyong ito. Tatawagin ko siya, mayroon siyang pera, kasama niya si nanay, ililigtas niya si nanay, pababayarin ko siya ng lahat ng pera. Tumatawa ng malinaw si Maria, malinis, ngunit puno ng pangungutya. Talagang naive ka o nagpapanggap lang na naive, Carlo. Isang tambak ng patas na walang sariling kayamanan gaya mo, kung wala ang manager na iyang titulong nakaayos at ang mga piso ng pawis at luha ko na nakadikit sa katawan mo, akala mo ba ay titingnan ka pa niya? Kanina pa, nang malaman niyang nalock ang ninakaw na card, iniwanan na niya ang iyong nanay sa restaurant ng Pransya para tumakas. At alam mo ang pinakamasayang balita? Ni-freeze ko na ang lahat ng iyong account sa sandaling malaman niya na talagang wala ka ng pera at may naghihintay na kaso sa iyo, tiyak na nang block na siya at naghanap na ng bagong suporta. Ikaw ngayon ay isang basurahan lamang. Sino ang magpupunasan sa iyo? Bawat salita ni Maria ay parang nagkakasunod na martilyo na bumabagsak sa utak ni Carlo. Agad niyang kinuha ang telepono at pinindot ang numero ni Zarina. Isang mahabang at malamig na tuot ang lumabas, nagpapahiwatig na hindi maaaring makuha ang numero. Tinawagan niya muli pangalawa, pangatlong beses sa Facebook Messenger, sa Instagram. Lahat ay nagpapakita ng notification na nablock ka. Ang malupit at mabilis na pagtataksil ng kerida ay ganap na ginambala si Carlo. Dinaganan niya ang telepono sa sahig, bumagsak ito ng latak, yumakap sa kanyang ulo at nagiyak ng bulagaw gaya ng isang nasisiraan ng ulo. Sa malaking bahay, ang pagiyak ng isang lalaking dating mapagmataas ay kaawa-awa, kahiya-hiya at nakakaagos ng luha sa kahabaan ng pagkatao. Nawala na ang lahat niya. Ang kumpanya ay nabangkarote, nahaharap sa pagkabilanggo dahil sa estafa. Ang nanay at mga kamag-anak ay nakulong sa ibang bansa at malapit ng huliin ng pulis. Ang kerida ay nagpalit ng mukha at tumakas. At ang tanging magaling na asawa na dati ay nagmahal sa kanya, ganap na niya itong ginawang hukom na malamig ang dugo. Sarili niyang idineklara ang parusa ng kamatayan sa kanyang sariling buhay. Tumayo si Maria ng tuwid, ang kilos ay tahimik, mapagmataas at maningning gaya ng isang reyna na katatapos lang nadapuan ang mga rebelde. Hindi na siya nagpansin pa sa nagkalat sa sahig ng kahit isang segundo. Lagdaan mo na ang papel. Ang hukuman ang mag-aayos ng karapatang mag-alaga ng anak at syempre naman sa dami ng iyong utang, wala kang tsansa na makuha ang bata mula sa akin. Ang bahay na ito ay nabili ko bago pa man kami kasal. Papadalhan ko ng abogado para isil ito bukas ng tanghali para mabawas ang utang mo na ninakaw. 3 oras ang ibinibigay ko sa iyo para magayos ng kaunting personal na gamit mo at lumabas dito. Mula ngayon, si Maria Santos at ikaw ay tapos na. Buhay ka man o mamatay,
wala na akong pakialam. Pagkatapos noon, hinila ni Maria ang maleta ng magaan, kinuha ang maliit na anak sa bisig, lumingon at dahan-dahan na lumakad patungo sa malaking pinto. Wala ni isang paglingon, wala ni isang luha. Ang tunog ng kanyang high heels sa marble na sahig ay pabago-bagong malakas, katiyak-tiyak na kumakabig. Ganap na pinutol ang mga ugat ng madilim na nakaraan. Ang pinto ng bahay ay nagsara ng buong lakas. Iniwanan si Carlo na nakaikot sa malamig na sahig sa pagitan ng mga papel ng diborsyo at mga listahan ng utang. Nalubog sa kadiliman ng kawalan ng pag-asa, nagbabayad para sa kanyang mapagmataas na ugali at sa duwalteng pagtataksil na ginawa niya. Ang pinakamagandang paghihiganti ay hindi ang personal na pagsira ng iba, kundi ang kunin ang lahat ng bagay na naroroon sa iyo at hayaan ang mga mapagkamkam na lumubog sa sarili nilang putik na kanila mismo ang gumawa. Ang ginaw ng panahon sa Paris noong mga unang araw ng bagong taon ay parang isang hindi nakikitang talim na pumuputol sa laman at pumapaslip sa bawat bitak ng bintana ng maringal na Michelin 3-star na restaurant. Ngunit ang kalamigan sa labas ay wala sa bahala kumpara sa malamig na nakapalibot sa isipan ng 15 tao ng pamilya ni Carlo. Ang biyaheng nagbago ng kanilang buhay, ang maningning na pangarap ng kasaganaan, ganap na naging isang kakilakilabot na bangungot na hindi nila pinaging posible kahit sa panaginip. Matapos maubusan ng lahat ng pag-asa na makontak ang Pilipinas para sa tulong, ang Pranses na manager na may maayos ng ngiti kanina ay ganap na nagbago ng mukha. Wala na ang matamis na mahal na mga panauhin, pinalitan ito ng mga matitigas na utos kasabay ang pagdating ng 2 pulis na nagpatrolya sa lugar. Nahaharap sa posibilidad na mapabilanggo dahil sa pandaigdigang pandaraya, si Aling Sita at si Teresa ay hindi makaalis at nagmamakaawa sa manager na pahintulutan silang lumabas sa kahihiyang iyon. Ang resulta ng kanilang paghingi ng awa ay ang lahat ng 15 karaniwan na pasaporte ay kinumpiska at sinusolo sa locker ng restaurant. Ang mga marangyang babae at ginoong nakasuot ng branded na damit kanina ay pinaupong isa-isa sa underground kitchen, ang lugar kung saan pinoproseso ang basura at nililinis ang mga toneladang plato at mangkok matapos ang daan-daang panauhin bawat gabi. Ang espasyo sa ilalim ay mapinigas, makapal ang amoy ng mantika, maalat na amoy ng sobrang pagkain at matapang na amoy ng mga cleaning chemicals na nakakaduwal. Ang mga pangusig na plastic na apron ay itinapon ng diretsyo sa mukha ng bawat isa. Ang mga tiyahin at tiyo, na sanay na malakas na pumuna sa pagkain sa bansa, ay kailangan ngayon na lumukasyon ng kanilang mahal na polo at damit at ibugsok ang kanilang mga kamay sa mga mangkok ng mainit na tubig na may chemical. Si Aling Sita, ang taong 2 oras na ang nakakaraan ay tinatawag ang sarili niyang isang makapangyarihang matriarka, ay ngayon nakayuko at ginagamit ang bakal na sipilyo para linisin ang malalaking palayok. Ang tubig ay umaabot hanggang kanyang mukha at tinatanggal ang mahal na makeup, inilalantad ang mapulang, mahirap at kahiyahiyang mukha sa ilalim. Ang mga kamay ay nagsisimulang mamula dahil sa mainit na tubig at mga chemicals. Mga kaibigan, kapag nakita natin ang mga taong kahapon ay nagpapalit ng mundo, ngayon ay naghuhugas ng plato para bayaran ang utang sa ibang bansa, makikita talaga natin na ang hangin ay kalaunan ay bumabalik. Kung nakaramdam ka ng kasiyahan sa katotohanan ito, bigyan ang aming channel ng like at ibahagi ang iyong mga saloobin sa ibaba. Ang pagod sa katawan ay mabilis na nagdulot ng pagsira ng tinatawag na pamilyang dugo. Mahalaga ang trabaho ng 4 na sunod-sunod na oras hanggang madaling araw. Ang likod ng bawat isa ay basang-basa ng pawis at maruming tubig. Sa sandaling iyon, si Teresa na naglilinis ng mga basong kristal ay biglang tumayo at naghanap-hanap sa buong matinis na kusina. "Nanay, nasaan na si Charina? Nasaan si Baby Pio?" Sumigaw si Teresa. Ang boses ay halos alunan na sa pagod. Ibinaba ni Aling Sita ang kutsilyo sa mangkok ng tubig ng malakas at nagulat na tumingin sa paligid. Ang katotohanang malupit ay humabok sa kanya
gaya ng malamig na baso ng tubig na itinagis sa kanyang mukha. Kinalaman ni Sarina ang alibi na nagsakit ang tiyan ng baby Pio at kailangan nilang pumunta sa comfort room. Nakita ng pulis na isa siyang bisita lamang na may maliit na bata at hindi sila nagingat. Ginamit ng perpektong hinaharap na manugang ang pagkakataong iyon. Iniakay ang anak at mabilis na lumabas sa likod na pintuan, sumakay sa taxi at nawala sa gabi ng Paris. Iniwan ang buong toneladang utang ng 15 taong pamilya sa kanyang hinaharap na biyenang babae. Diyos ko naman, iniloko ako ng babaeng iyon. Tumakas na siya. Si Aling Sita ay tumitig sa itaas ng madilim na kisame, sumigaw ng mapanghihinalaang iyak. Ang dalawang kamay ay hawak ang kanyang dibdib na nanakit. Ngunit walang simpatiya ang dumating mula sa paligid. Nakulong, gutom, pagod at labis na takot, ang mga kamag-anak ay nagsimulang magpagalitan. Isang tiyahin ay malakas na itinambak ang maruming basahan sa mukha ni Aling Sita at sumigaw, "Lahat iyan ay kasalanan mo, Aling Sita, dahil sa iyo at sa iyong kasakiman at kayabangan na dinala mo kami dito. Lagi kang nagsasalita laban kay Maria, pinuri mo ng bongga si Zarina na iyon. Ngayon, nakita mo na ang tunay na mukha ng iyong gintong manugang, umalis na siya nang walang bayad at nandito kami para mamatay." Nang makita ni Teresa ang nanay niya ay natamaan, nagmadali siyang tumalon para itulak ang tiyahina. Natumba ito sa mga basurahan. Sumabog ang isang nakakatakot na laban sa gitna ng makipot na kusina. Ang mga tiyo at tiya ay sumugal para pigilan ang giyera, ngunit kasabay na nagsimulang magsakmalan ang mga sigaw, tunog ng basag na plato, pagiyak, lahat ay nagbuo ng isang nakakaawa at kahiyahiyang tanawin. Pinarurusahan ang isa't isa dahil sa pera, dahil sa galit, habang inilalantad ang tunay na mukha ng mga nagmamataas ngunit magkakasalungat. Ang mga empleyado ng restaurant ay tumawa at uminutil sa kahihiyan ng mga taong nagpapanggap na upper class. Matapos mapagbantaan ng manager na dagdagan ang utang para sa mga nasira, lahat ay natapos na huminto at tahimik na bumalik sa bunton ng plato na parang bundok. Si Aling Sita ay nabuwal, ang tuhod ay namugto, ang buhok ay kalat-kalat at nakabitin sa harap ng mukha. Dahan-dahan siyang lumayo patungo sa sulok ng mangkok. Ang mga kamay ay dumudugo dahil sa mga piraso ng salamin. Ang mga luha ay bumubuhos at nagsahalo sa maruming tubig ng hugasan. Sa sandali ng pinakamatinding kahihiyan, nang ang ginaw ng tubig ay pumenetra hanggang sa utak ng buto, biglang lumitaw sa isipan ni Aling Sita ang larawan ni Maria. Naalala niya ang mga malamig na araw sa Pilipinas nang si Maria ay galing sa trabaho ng huli, ngunit nagpiga pa rin ng mainit na sabaw para sa kanya. Naalala ang mga gabing masakit ang mga kasukasuan nito. Si Maria ay maingat na nagmasahe gamit ang paboritong langis ng eucalyptus na hinanap pa niya sa isang espesyal na tindahan. Hindi nagsalita ng matamis na gaya ni Zarina, ngunit ang bawat gastos sa pamumuhay, gamot, damit at pagkain ay si Maria ang nagbabayad. Nagkaroon siya ng isang tahimik at malusog na pagtanda, isang magaling na manugang na nagtataglay ng lahat. Ngunit dahil sa kasakiman at makitid na pananaw na mas mahalaga ang lalaki kaysa babae, tinanggihan niya ang sariling apo, ninakaw ang pawis at luha ng manugang para ibigay sa isang mapagsamantala. Ngayon, nang nahaharap sa katotohanang malupit, nang itinataboy ng sariling kerida ng anak at pag-aalitang kamag-anak, naunawaan niya ang kahigpitan ng batas ng karma. Ang luha ng pagsisisi ni Aling Sita ay maalat at mapait, ngunit masyadong huli na. Kanselahin ang round trip na tiket. Wala ni isang sentimo sa bulsa. Ang anak sa Pilipinas ay nahaharap sa pagkabilanggo. Ano ang magagawa niya para mabawi ang mga pagkakamaling ito? Dahan-dahang lumayo ang ating pananaw, nakikita ang buong larawan ng napakalaking impyernong underground ng Paris. Wala nang mga kumikislap na ilaw ng flash, wala nang mga show-off na status sa Facebook, wala rin ng mga peking papuri. Lahat ng pagiging pabaya ay nawala gaya ng bulan ng sabon, inilantad ang hubad na katotohanan. Ang kasakiman, ang kayabangan, at ang pagtataksil
ay palaging may bayad na karangalan at pinakapagod na paggawa ng kamay. Ang mga nagnanais na magtayo ng high-class image sa pamamagitan ng pagtapak sa sakripisyo ng iba, sa huli ay kailangang personal na limpyahin ang basura ng tunay na mataas na klase para mabuhay. Ang kasiyahan ng kwentong ito ay hindi na sa katotohanan na malupit na kumilos si Maria, kundi sa katotohanan na ibinabalik niya ang lahat sa tamang lugar. Ang mga sanay na maging parasito, mapanlinlang sa huli, ay nalantad ang kanilang tunay na mukha, iniharap bilang mga kaawa-awang nilalang. Ang gabi sa Paris sa labas ay nagpapatuloy na makinang, ngunit para sa pamilya ni Carlo, sila ay ganap na pumasok sa isang madilim, malamig na taglamig nang walang alam kung kailan makikita ang daan pauwi. Matagal na hapon, ang araw ng Marso ay naghahatid ng mararaos na sinag sa mainit na aspalto. Nakatayo si Carlo sa harap ng maringal na bakal na gate ng bahay na kahapon lamang ay kumpiyansa niyang tinatawag na sarili niyang tahanan. Sa itaas ng gate, ang pulang tanda ng pagsil ng batas na dinala ng abogado ni Maria ay nakadikit ng walang awa. Ang 3 oras na ibinigay ni Maria ay lumipas ng gaya ng isang kurap ng mata. Pinalabas siya sa kalye na may iisang maleta na may ilang nakalukong damit at isang basag screen na telepono. Walang kotse, walang credit card, walang kahit isang sentimo sa bulsa. Gutom ng husto, tuyong-tuyo ang lalamunan. Dahan-dahan lumakad si Carlo patungo sa lugar ng dami na kumpanya na itinayo niya bilang takip para ilabas ang pera mula sa kumpanya ng asawa. Ngunit ang sumasalubong sa kanya ay hindi ang mga empleyado na yumuyukod gaya ng dati, kundi isang maingay na karamihan. Mga mayutang na may tato sa katawan at bungkos ng pamalo, nagwawasak ng signage at sumisigaw para ma-recover ang utang. Ang mga empleyado ay nagiiyak at nagdedeklama ng 3 buwang hindi natanggap na sahod. Natatakot, hinila ni Carlo ang kanyang sombrero ng pababa at dali-dalig lumusot sa makitid na eskinita gaya ng isang daga na takot sa liwanag ng araw. Nagtatago sa isang kariton ng mano ng sari-sari store sa gilid ng daan, inilabas ni Carlo ang bitak na telepono, nahiram ang charger ng mayari para mapabuksan ito. Nagmadali siyang mag-scroll sa contact list. Tumawag sa mga tinatawag niyang mga kaibigan at kasosyo, mga direktorong nagpuno-puno ng sarili nila. Malakas na nagpuri sa kanya nang gamitin niya ang card ni Maria para bayaran ang mga bilyon-bilyong bill sa mga bar at club. Hoy Dodong, si Carlo ito. Konting oras lang, kailangan ko ng 500. Hala si Carlo. Ay naku, nabuhusan na ako ng pera sa isang lupa at tsaka narinig ko naman na may kaso ka na. Pag-abuso ba? Tara na, nasa meeting ako. Huwag nang tumawag muli. Delikado. Click. Tinawagan niya ang pangalawa. Pangatlo. Ika-10 ang mga sumasagot ay bawat isa na nagtatanggi, maingat na pumapalag at may ilan pang walang habas na nanguyam. Pera ng asawa mo ay gagamitin mo para maalagaan ang ibang babae, tapos pera namin ang ibabalik mo sa tiwala. Sarili mong krimen, kaya ayusin mo. Natulala si Carlo at bitaw ang kamay. Ang magandang titulong sales director na matagal niyang sinuotan ay panlabas palang palaro sa mata ng mundo. Nang malak ang pera ni Maria, ang balat ng high society niya ay agad na nawala gaya ng usok. Naipit sa dulo ng daan, bigla ring lumiwanag sa isip ni Carlo ang pangalan ni Tsarina. Iyon nga, si Tsarina. Hindi ba sabi ng kanyang nanay kanina ay tumakas na si Tsarina? Ibig sabihin ay hindi siya nakuha ng pulis. May hawak siya ng supplementary card. Mayroon pa siyang high-end na kondo at mahal na kotse na binili ni Carlo buwan-buwan gamit ang 15 milyong piso na ninakaw niya. Nanumpa si Tsarina ng walang hanggang pag-ibig. Niyakap siya at pinakalma. Sinabi na kahit sabaw lang ang makain nila, magiging masaya pa rin siya kasama siya. Gaya ng isang nalulunod na tao na nakita ang isang kolehiyalang papel, sumakay si Carlo sa isang tricycle at nangako ng dobling bayad pagdating sa bahay, tapos nagmadaling tumakbo patungo sa mahal na kondo sa Maylawa. Sagad-sagad ang pagtakbo niya sa lobby, halos mawalan ng hininga
Ang hitsura niya ay kalat na nagpaanggit sa security guard na nakaabang. Naghahanap ka ng sino? Hinahanap ko si Tsarina, ang mayari ng Unit 1804. Ako si Carlo, asawa niya, bingi ka ba? Sumigaw si Carlo nang may kaunting natitirang pride. Nang marinig ng guard ang pangalang si Zarina, bahagyang natawa siyang may pangungutya, tumingin kay Carlo mula ulo hanggang paa. Ay, si Kuya Carlo, ang bilyonaryo. Mali ang lugar mo. Si Zarina ay nagpalit ng pangalan at ibinenta ang kondo at kotse kahapon pa. Narinig ko ring gumawa ng papeles para lumabas ng bansa. May asawang dayuhan daw sa Australia. Hindi ka ba alam? Na-reject ka ba? Hindi mo ako pinaniniwalaan. Nagsisinungaling ka. Sumigaw si Carlo at sinarhan niya ang guard, ngunit agad na napalayo at nahulog sa malamig na tile na sahig. Hastily kinuha niya ang telepono, nanginginig na pinindot ang numero ni Tsarina gamit ang internasyonal na calling app na dati niyang gamit. Kahanga-hanga, tumunog ito. Huminto ang puso ni Carlo. Lumabas ang tamad at pamilyar na boses mula sa kabilang dako. Hello? Sino ito? Zarina, ako ito, si Carlo. Nasaan ka? Bakit ibinenta ang kondo? Saan mo dinala ang pera? Sino sinete mo pera para mailigtas mo ako? Sinasakal na ako ng mga mayutang. Umiyak at nakiusap si Carlo. Isang matulis at malamig na tawa ang lumabas mula sa maliit na speaker, tumasak sa tainga ni Carlo. Pera mo? Nangangarap ka ba, Carlo? Iyon ay pera ng asawa mong may posisyon. Nakuha ko lang ang basura na inilagay mo sa aking harap. Naniniwala ka bang isang babae na 2 beses nang naging asawa gaya ko ay magmamahal sa isang duwarde na walang sariling kakayahan, nagtatago sa likod ng asawa gaya mo? Gumising ka na. Salamat sa 15 milyong piso ng iyong asawa. Dahil doon, magagawa naming manirahan ng maayos. Huwag nang tumawag muli. Gurang ka. Nakot ang tawag. Sa sandaling iyon, ang notification na ang numero ay hindi na umiiral ay lumabas ng malamig. Ang mapait na bunga ng pagtataksil ay naipilit ng direkta sa lalamunan ni Carlo, nakakaduwal at nakakasagabal sa paghinga. Ginamit niya ang buong kayamanan at karangalan ng asawa para ipagpalit sa pag-ibig ng isang linta na sumisipsip ng dugo. Ngayon, empty na ang dugo at ang gutang-gutang linta ay umalis ng walang pagpapaalam, nagiwan ng isang tuyong bangkay na may pangalang Carlo de la Cruz. Ang malupit na pagkakanulo ng kerida, ang pinaka-nakakamatay na parusa, ang pinakamasakit na karma na dapat niyang harapin. Pinapalabas ng guard mula sa gusali, si Carlo ay nagalang-galang na lumakad ng walang direksyon sa gilid ng daan. Ang araw ay lumapit na sa paglubog, ang oras ng pagtatapos ng trabaho. Ang mga tao sa lansangan ay maingay na nagdaluhong at nagmamadali sa isa't isa. Ang tunog ng kotse, ang tawa at kwento ng mga batang sinalubong ng mga magulang matapos ang paaralan. Lahat ng tao ay may lugar na pupuntahan, isang pamilya na minamahal, isang tirahan na nagbibigay ng init. Ngunit si Carlo, nakatayo siyang mag-isa sa gitna ng kalsada, pinalilibutan ng abalang mundo, ngunit parabang nakakulong sa isang hindi nakikitang salamin ng ganap na pag-iisa. Dumaan siya sa harap ng isang transparent na restaurant. Sa loob, ang madilaw na liwanag ay kumikislap sa isang 3 taong pamilya na nagtitipon sa maliit na mesa. Ang asawa ay maingat na naghahain ng pagkain para sa asawa niya. Ang maliit na bata ay nagtatawang napakalakas habang nagkukwento ng mga nangyari sa paaralan. Ang larawang iyon ay katulad ng mga unang araw nila ni Maria. Noon, kahit sa maliit na inupahan na kwarto, si Maria ay palaging nagtatabi ng pinakamainam na pagkain para sa kanya, laging hawak ang kanyang kamay at nagpapalakas ng loob. Basta magkasama tayo at nagtutulungan, makakaraos tayo sa anumang kahirapan. Ngunit nang nakatayo siya sa taas ng bundok gamit ang mga paa ni Maria, tinapon niya ang pasasalamat na iyon. Ang walang hanggang pride niya ay nagbigay sa kanya ng maling akala na siya ay nangunguna, binago ang mapagmahal na asawa bilang makina ng pera para matikman ang sariling maling pagtatanghal at ang pamilya niya. Ngayon,
Nang ang katotohanan ay lumabas na at tinanggal ng lipunan ang magandang kasuotan niya at itinapon siya sa putik, ang mga tao sa paligid na nakakita sa kanyang malagkit at gulanit na kalagayan ay bahagyang kumubot ng kilay at lumayo, gaya ng lalayuan nila ang isang may nakakahawang sakit. Tinanggal na siya ng mundo. Si Carlo ay lumuhod sa tabi ng daan, inilapat ang mukha sa kanyang mga tuhod. Ang malambong na luha ay bumagsak sa mainit at makulit na aspalto. Walang milagrong dumating, walang kamay na iniabot para tulungan siya. Ganap na nawala niya ang lahat. Isang asawang may ganda at talino, malinaw at tahimik. Ang tanging taong handang dalhin ang kanyang mga pasan sa buhay ay tuluyan ng naging isang estranyo, isang magagandang anak na lalaki, matalino at maasikaso lalaki. Itong may kaalamang ang ama niya ay isang kriminal, isang buong angkan ng pamilya ng nanay na dati ay nagpuri sa kanya na gaya ng isang hari, ngayon ay inuusig at kinamumuhi siya hanggang sa buto nang kailangan nilang yumuko at maglaba ng plato sa ilalim ng isang restaurant sa lungsod ng ilaw. Sa lumalagablab na gabi ng lungsod, marinig ni Carlo ang tunog ng sirenang pulis na nagmumula-mula sa malayo patungo sa kanyang opisina. Ang kasong estafa at pang-aabuso ng tiwala ay naghihintay sa kanya sa harapan, may parusa na hindi bababa sa 10 taon sa bilangguan. Ang buhay ng mapagmataas, babaero, at walang silbing lalaking iyon ay ganap na natanggal, natapos sa pinakamataas na antas ng kahihiyan. Nakilala niya na ang pinakamalupit na parusa sa mundong ito ay hindi ang kamatayan, kundi ang patuloy na mamuhay para panoorin ng sariling mata ang pinakamagagandang bagay sa buhay ay mapunta ng walang hanggang sa kamay ng iba. Habang ikaw mismo ay nabubulok sa basurahan na sarili mong ginawa. 2 taon na ang lumipas, ang lindol na nagbago ng lahat ng aspeto ng buhay. Ang umaga ng unang araw ng taginit noong taong 2025 ay nagbuhos ng gintong liwanag sa maliit ngunit masayang hardin na puno ng kulay na hydrangea. Sa loob ng bagong bahay na may Haponesa at modernong estilo na nakatayo sa gilid ng ilog, wala nang mapagod na buntong hininga tuwing gabi. Wala nang hapunang mabigat sa puso dahil sa pag-aalala ng biyenang babae. At ganap na wala na ang mahinang lalaking may amoy ng pagtataksil. Sa halip ay ang malinis at tawa ng maliit na bata. Si Kuya Bo, 5 taon na ngayon, mapupukaw at malusog na, ay nagtatalon kasunod ng isang maliit na aso sa berde at malambot na damo. Si Maria ay nakaupo sa isang kahoy na swing, hawak sa kamay ang isang baso ng chamomile tea na may banayad na halimuyak. Sa kaibahan ng napagod at napilitang kalagayan niya, 2 taon na ang nakaraan, si Maria ngayon ay nagbibigay ng isang kagandahang may kapangyarihan, nakakaaliw at maliwanag na nagmumula sa loob. Ang kanyang mga mata sa pagmasid sa anak ay puno ng ganap na pagmamahal. Nakilala niya na ang pagalis ng mga mapanganib sa kanyang buhay ay ang pinakamabuting paraan para maprotektahan ang malinaw na hangin na kailangan ng kanyang anak para lumaki ng maayos. Ang tahimik na larawan ng umaga ng linggo ay mabilis na lumipat sa ibang lugar, maningning, masigla at puno ng ilaw ng flash. Sa maluho at masayang ballroom ng pinakaprestihiyosong 5-star hotel sa lungsod, ang kumpanya ng teknolohiyang itinatag ni Maria ay naglunsad ng isang maningning na event para sa bagong artificial intelligence project. Nang bumukas ang pintuan ng hall, si Maria ay pumasok ng matuwid sa isang puting suit na maingat na pinagawa, nagpapakita ng kanyang makinis na katawan at makapangyarihang kilos. Daan-daang palakpak ang tumunog ng malakas mula sa mga kasosyo at malalaking investor mula sa loob at labas ng bansa. Ngumiti ng tahimik si Maria. Kinuha ang gintong gunting at pinutol ang pulang laso. Sa sandaling iyon, hindi lamang siya nagbubukas ng isang proyekto, kinukumpirma niya ang ganap na pagputol sa madilim na nakaraan. Dumaan sa balintayaw ng pagkakanulo at muntik nang mawala ang lahat, si Maria ay hindi sumuko.
Ginamit niya ang kanyang sariling katalinuhan at malinaw na pag-iisip para pangunahan ang kumpanya at lampasan ang krisis, bayaran ang lahat ng utang na iniwan ng dating asawa at itaas ang negosyo sa nangungunang posisyon. Ang tagumpay ni Maria ngayon ay ang pinakamasakit at pinakamagandang sampal para sa mga nagsabing isang babae lamang siyang marunong kumita ng pera. Oo, kumikita siya ng pera, ngunit para ibigay sa sarili ang korona. Ang katibayan ng tagumpay ni Maria ay naging mas maningning nang ihambing sa madilim na sulok ng mga nagtapak sa kanya. Ang hustisya ng buhay ay hindi palaging darating ng mabilis, ngunit hindi ito kailanman nawawala. Matapos higit sa kalahating taon na nakulong sa Paris, nagtatrabaho gaya ng alipin sa underground kitchen ng restaurant para mabayaran ang utang at maparusahan ng Immigration Authority, ang pamilya ni Aling Sita ay sa wakas ay napalabas sa Pransya nang walang mayroon at nagbalik sa Pilipinas. Ang sumasalubong sa kanila ay hindi ang maluho at marangyang bahay o mga maingay na handaan, kundi ang pagtatawa ng mga kapitbahay at ang larawan ng bahay na kinuha na ng bangko. Ang mga kamag-anak na dating nagpuri kay Aling Sita ay ngayon ay nagtalikod at galit na galit sa kanya hanggang sa utak ng buto dahil sa pagdala sa kanila sa bitag na iyon. Si Teresa, ang kapatid ni Carlo na laging nagsulong sa panloloko, ay ngayon ay nagtatrabaho bilang janitor at ang kanyang nobyo ay nagkansela ng kasal dahil sa kahihiyan ng isang pamilya ng manloloko. Si Aling Sita naman, ang babaeng dating nagtawag sa sarili nitong isang makapangyarihang ina ng angkan, ay ngayon ay nakatira sa isang kwarto na hindi pa 10 metrong parisukat na may bubong na yero na mainitinit. Araw-araw ay nagtitipid sa pagpulot ng mga bote, namimili ng lipas na gulay sa palengke para mabuhay. Isang beses bawat buwan, si Aling Sita ay sumasakay ng 2 bus, nagdadala ng malamig na pagkain sa isang lalagyan para bisitahin si Carlo sa bilangguan. Ang mapagmataas na manager na dating nagmamataas ngayon ay payat, maitim, nakasuot ng guhit na damit ng preso, nagbabayad ng 10 taon sa kasong estafa at pag-abuso ng tiwala. Sa pamamagitan ng salaming naghihiwalay sa kanila, ang ina at anak ay tumitingin sa isa't isa habang bumabagsak ang mapait na luha. Wala nang masasandigan, wala nang mapagbibintangan. Kinakain nila ang naging bunga ng kasakiman at kahayupan na kanilang mga sarili ang naghasik. Gabi, maningning ang lungsod sa mga ilaw. Si Maria ay nakatayo sa balkonahe ng kanyang mataas na bahay. Ang hanging gabi ay dahan-dahang nagpapaygat sa kanyang malambot na kaputlang damit. Dahan-dahang inikot niya ang baso ng pulang alak na nagsasawsaw ng marilag, mahinahon na umiinom ng isang higop. Ang mapait na lasa sa dulo ng dila ay mabilis na nagbigay daan sa matamis na lakas ng lasa sa lalamunan. Tumingin siya sa ibaba sa abalang trapiko at sa puso niya ay isang tahimik, patag at kakaibang mapayapang dagat. Ang kwento ni Maria ay hindi lamang isang kasiyasiyang pagbabalik, ito ay isang masakit at puno ng luhang pagbabago. Ang mainit na boses na puno ng damdamin ay tumunog. Kababaihan, hindi tayo ipinanganak para maging anino para sa iba na magpahilom. Hindi rin tayo isang alpombra para tapakan ng sinuman, kahit na ang piling tao na dati ay kasama natin sa higaan. Ang pinakamalupit na paghihiganti ay hindi ang mapusok na paghihimala, kundi ang mabuhay ng may kayabangan, tagumpay at kaligayahang 10,000 libo ang halaga kaysa sa mga nakasakit sa atin. Sa pagdaan ng bagyo, huwag na magsisi sa madilim na langit. Gawing sarili ang maliwanag na araw, malaya, mapagmataas at nagliliwanag. Dahil kapag may hawak ka ng kayamanan at dignidad, walang bagyo ang makakapabagsak sa iyo. Ang kwentong ito ng biyenang babae na nagnakaw ng card para dalhin ang buong pamilya sa biyahe ay nagtatapos na rito. Salamat sa inyong pakikinig at pakikisama sa mga iyak at tawa kasama ang mga tauhan natin sa ating maliit na espasyo ng kapayapaan. Nawa ang bawat isa sa atin ay maging matatag, malaya at mahanap ang tunay na kaligayahan ng sariling buhay.
Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-iwan ng like, at ibahagi ang kwentong ito para makatulong sa mas maraming kababaihan. Paalam at hanggang sa susunod na kwento.